Uy, so ito na nga ang aking MPPT Powmister and hybrid inverter Powmister, price ng brand. So wala pa siyang power, nakaskuro lang siya sa taas. Ang problema ko dito, wala akong nakita pag-skuruhan sa baba. So pag inangat mo to, dumuduyan siya. Pero anyway, nakasabit lang siyang ganyan and wala naman siyang bubuhating bigat, so okay lang yan. So meron ako dito mga kable sa baba. And meron ako ditong open na pwedeng pagsuksukan. So babypass ko muna siya ng konti. Lusot ko lang dito. And pupunta siya dito sa ilalim. Kakabit ko lang. So gagawin ko ng screw. Ito. I assume pwede siya dito. Kasi man siyang garlak. Kalasin ko lang to, then tingnan ko yung loob nito. Wait lang. Okay. So nakalas ko na. Gumamit na ako ng iba pang screw. Kasi yung screw niya is napakaliit. Yan siya. And ito yung loob. So may plastic. Hindi ko alam kung kailangan ko ba itong tanggalin or ano. Pero ayun sa loob, kumikita nyo. Ayan. Di pa rin kita. Basta mayroong dalawang screw. Ayun o. Ayun o. Ito yung dalawang screw. Na doon ko i-screw yung battery. So napaka kaloob-looban niya. So sasundutin ko siya doon. And kakabit ko lang to. Then yung kabilang dulo is papupuntahin ko dito. Para magkaroon siya ng access sa battery. So yun lang muna. Wait lang, balik ako. Okay. So ito na siya. Simpleng connection lang siya papunta dito. Inipit ko lang doon sa dito. And mukhang I assume safe naman na yan. Partially. And nakakabit siya doon sa kaloob-looban. Medyo madilim nga lang pero may bakal doon. So doon ko lang siya inipit. And nag-spark siya nung sinaksak ko. Pero hindi siya umilaw. So meron ditong switch na kahinahinala na naka signal sa off. So pindutin natin. Ano nangyari? So nag-ingay siya, umandar yung kung ano mong maumandar dyan sa loob and bigla siyang tumigil. But as you can see, meron na siyang ilaw. Yan lang yung meron. And wala na ibang umaandar. So naka-idle siya. And humigop siya ng kakaibang voltage mula sa battery. So di tayo papatalo. So ito yung yan. Okay, puno na uli. Siya yung nag-harvest nga ng 80 watts. Next ko yan is ililipat yung solar connection nito punta dito. Ito yung gusto malaman ko kailan ko matanggalin to. Kasi nung kinapa ko siya hanggang kaloob-looban nandun yung plastic. Pwede ko siyang hatakin. Check ko ulit sa manual mamaya. So yun, nagumana na siya. Nag-harvest, okay. Time check 7:50 AM. So isa lang nakakabit sa ilalim. Battery pa lang. Susunod ko dyan is yung inverter or yung mga AC out. Pero meron na ditong isa na kahina-hinalang AC out na saksakan. Nandito yung iba niyang connection. So kung sisilap tayo sa baba, ito yung dalawa. And ito is yung wire na papunta dito sa mga breaker PMZ na hindi gumagana pag nag-short, papunta dun sa
splitter tuloy sa ATS. So next ko na siyang pagaganahin naman. Tanggalin ko lang tong ito, or pwede ko siyang isaksak. Kailangan mas mahaba. Stretch muna. Teka lang. Ito muna is naka manual para hindi siya mag-trip agad. Then saksak ko to dito. Huwag ka sanang sumabog. Oy, ang sikip. Wala. Ay! Katakot-takot naman yung bigla-biglang umaandar. May nakaharang na kulay pula. Ayun o. Kaya pala di ko maisok-sok. Asong buga na ito pababa. May buga silang pababa. As ito naman yung paloob. Okay. May nakaroon na po, no? Anyway, dito ko na lang siguro sa baba isaksak. So tanggalin ko muna tong plug and saksak ko doon. Balik ako. Uy, naisaksak ko na siya sa AC out. And wala ko nakita masyadong pagbabago dito. Pero try na natin buksan. Arch! So binuksan ko na to sa ito yung AC breaker, mini breaker na ewan ko lang kung gumagana talaga. And umilaw na siya dito, means may ano na, naka-manual lang siya kaya hindi siya agad nag-trip. Pero ito yung ilaw ko dito. Okay, so nagliwanag na siya. Okay. So nakikita niya na mismo. Okay. So ang problema ko ngayon is kung paano ko paglalaruan itong mga pindutan dito, mga buttons. Check muna natin yung manual ulit. Kung ano yung mga nilalaman. Teka, kanino ko. Doon tayo sa screen. Ito ba yun? LCD. Hindi ba ito? Ay lang. So makita ko ano yung mangyayari kapag pinindot ko yung down. Ito. So yung ACINV nagbiblink siya kasi powered by battery lang siya. And solid on, fully charged yung battery. Since wala tayong nakakonect na solar panel kaya hindi siya nagbi-blink. Okay. And yung fault, so up and down, safe pindutin yung up and down. Okay. Pindutin natin ngayon ang down. Walang nangyari sa down. Ang gusto ko malaman kung paano i-off yung AC charging nito. Siguro meron siyang AC charging. Hindi ko lang sure kung paano papatayin. Basahin ko muna itong manual ulit and balik ako. Wait lang. Okay, so nakita ko na kung yung hinahanap ko. Andito siya. Sabi dito, output source priority.
So nasusulat dito sa Kabanata 1, versikulo 2, SBU priority, solar energy provide power to the load at first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power to the loads at the same time. Utility provides power to the loads only when battery voltage drops to either low level warning voltage or the setting point program 12. So ito yung gusto ko. Okay din itong nasa baba, MKS pala. Pero mas gusto ko tong SBU priority. So ang sabi sa instructions niya dito is LCD setting. After pressing and holding enter button for 3 seconds, the unit will enter setting mode. Press up or down button to select settings program and then press enter button to confirm selection or exit button to exit. Okay, so gawin natin siya. So asa ng enter button? Ito enter button. Press and hold 3 seconds. Parang wala pang 3 seconds yun ulit. Hindi siya kumagat. Ulit. Exit. Ulit. Yun. So ito na yung settings niya. Hindi ko lang ba't ganun siya sa camera. Pero may nagbibiling ditong 0 and OOH. So ito yun. Yung pinakauna. Then punta tayo sa press down. Ayan siya, number 1, nakalagay USB. So kasalukuyang settings niya, default is USB. Utility first, ayoko nyan. Lipat tayo sa SBU. So press enter. Yan, so nagbiblink ng USB. Press down. Sub ba yun? Dun tayo sa SBU. Ayoko niyang sub. Isa pa. Yun. So naka SBU na siya. Yun, mas kita pala pag malapit. Then exit na ulit. Sa pang exit. Okay. So sa settings na yan, ang priority niya is yung solar panel. Pagkapos yung solar panel, huhugot sa battery. So hanggat sapat yung solar panel and yung battery, doon lang siya kukuha. Focus lang sa dalawang yun. Then, only then, kapag kulang yung dalawa, tsaka lang siya huhugot sa utility. So yun yung gusto ko. Yun yung maximum tipid. Then punta ngayon tayo sa another settings kasi baka meron tong AC charging. Yung i-charge nyo yung battery gamit yung AC load. Ayoko nun. Off natin yun. So hanapin ko ulit sa settings dito. Balik ako. Okay, so nakita ko na ang aking hinahanap. Nasusulat dito sa versikulo 2, Kabanata 16. Charge source priority. To configure charger source priority. So nakasulat dito na solar first, solar and utility, and only solar. Siyempre doon tayo sa only solar. Gusto nga natin makatipid, so i-off natin yung utility charging niya. So nakagit sa 16, and solar energy will be the only charger source no matter utility is available or not. So ito yung gusto ko. So nasa number 16 siya. So punta tayo ngayon sa number 16. Balik tayo sa screen. Lapit ko yung camera para kitang-kita yung screen. So again, press enter 3 seconds. Di siya kumagat. Ulit. Exit. And enter. Yun. So punta tayo sa number 16. Ay, sumabra. 19, 18, 16. Yan, 16. So nakalagay is SNU. So sa SNU is solar and utility. So lilipat ko siya sa only solar na 050. Yan, dali mo. Escape. So naka-settings na siya na only solar, so means solar lang siya magcha-charge no matter available man ang ating utility or hindi. Then exit na ulit.
So yun lang yung dalawang settings na gusto ko dito. Una is i-priority yung pagkonsumo ng power mula sa solar panel. Secondary ang battery. And only if kung hindi sufficient yung dalawa, tsaka lang sa kukuha sa utility. And another settings na gusto kong unahin is yung only solar. So yun na siya. Then yung iba dito is sa low voltage disconnect, discharge rate. Hindi na siya ganun ka-importante so far sa ngayon. Next time na siya for another video na lang. Kung gusto niyo rin malaman, pwede ko siyang i-demo sa inyo. Pero yun yung dalawang mahalaga na gusto ko. Ano to? Mga error. Okay. So wala pa namang error so far. Next is ikakabit ko na ngayon yung mga ang lakas ng higop nyo. Subok ng kotse. You know, charge na siya. Dito sa baba is may siyang 58. So, yung muna, dalawang settings na medyo mahaba natang video. Next na video is ikakabit ko na yung solar panel dito and yung AC input dito. Yun lang, salamat sa mga nanood. Subscribe kayo para makita nyo yung susunod kong video. Thank you!